Alright mga tol, ito magandang pag-usapan po ito ha. Kasi kamakailan lang po, no? Siguro isang araw pa lang po nakakalipas dito, wala pa. Meron po akong nakita po dito na kumakalat na balita. At ito po ay patungkol po kay ex-President Duterte. According kay Enrile, sabi po ay ex-President Duterte failed to protect or to secure PH interest in West Philippine Sea. So pumalpak daw po mga tol, no? So marami po dito magre-react na naman siguro, no? Yung mga supporter po ni Duterte, ng ating dati pong Pangulo. Pero tayo po ay manonood lamang, magbabasa lamang ng balita at titimbangin kung ano yung dapat na pakinggan. Dahil inuunahan ko na po, especially po dun sa mga bago pa lang po sa ating channel, kung ngayon ka lang napadaan dito. Sa channel po natin, wala po tayo ditong papanigan, susuportahan ng mga politiko para tayo'y maging mga panatiko, ha? Wala po ditong pro Duterte, wala ditong pro BBM, no? Pero titimbangin natin kung ano yung mga tama na sinasabi po ng mga tao, regardless kung sino sila. Mamaya explain pa natin yan ng mas maigi. Pero bago natin umpisahan ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe, please hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin parating. Tara, umpisahan na natin to. So yun na nga mga tol, napakaganda po ng pag-uusapan natin dito kasi may dating po, alam naman po natin kapag nagsalita po si Enrile, no? Mga tol, alam natin kadalasan may dating po talaga at may laman, no? So ayun po, according po dito sa Manila Bulletin, sabi po ay Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile said the Philippines maritime issues with China remain unsolved as former President Rodrigo Duterte failed to secure the Philippines' national interest in the West Philippine Sea despite the latter's close ties with China. So, sa panahon po na yan ni dating Presidente Duterte, Rodrigo Duterte, ayon po kay Enrile, naging palyado, no, itong si Duterte sa pagprotekta, pag-secure ng ating bansa sa national interest nito sa West Philippine Sea. Sige, basahin po natin dito, no. Hindi naman po yata ito directly na video or voice record ng kanyang pahayag dito. Pero ayon po sa mga nakikita kong balita, mga artikulo, ito po yung kanyang sinabi. Play po natin, no. Sabi po dito ni Enrile, doon sa panahon niya, meron tayong peaceful relations sa China. Pero hindi niya inayos yung national interest natin sa West Philippine Sea. So, ayan, tuloy pa natin mga tol. Kaya hanggang ngayon, problema o problems, it is natural law that prevails, international law that you cannot enforce international law. You have no policeman, no army to enforce international law. So yan daw ang problema. Sabi, it is natural law that prevails. Masusunod pa rin yung natural law. International law that you cannot enforce international law. You have no policeman, no army to enforce international law. So medyo di ko lang maano tong kaka-construct ng mensahe. So he who has the guns will rule and they have the guns China has. So yung pala, no, pino-point out niya na pagdating po sa international law, ito daw yung problema, no? Ang natural law ang magwawagi. Ibig sabihin, wala naman talagang pagdating dyan, walang policeman, walang mag-i-enforce basta-basta nitong, yun yung pinaka tingin ko mensahe doon, no? Walang para mag-enforce dyan na katulad po ng mga police. Pero I think yung army kabilang dito kasi
karagatan, 'di ba? More on gera na yun eh. Hindi mo na matawag na pag-enforce lang basta ng law yun kasi labanan ng bansa to bansa na yan. Kaya sabi niya, susunod ng sinasabi kung sino daw ang may baril o weapon, 'di ba, armas, yun ang magro-rule. And they have the guns. Meron silang armas. Itong China, no? As ano pa ba? We have to provide a security cover for the northern portion of Luzon because the Benham or Philippine rice, it is not being developed now. So kailangan daw mag-provide ng security cover para sa northern portion of Luzon, parte ng Luzon, kung saan nandyan po yung ating sentro. Correct me if I'm wrong, if I'm not mistaken, nandyan po yung sentro ng ating ekonomiya sa bandang Luzon, northern Luzon, no? Sa tingin ko lang, no? Para dun sa mga may alam, comment down below na lang, ha? Anyway, ito pong pinabasa po natin, sabi po niya na Enrile, kailangan magbigay ng security cover sa portion ng Luzon na ito, which is yung tinatawag nga po na Benham rice or Philippine rice, na siyang hindi pa nade-develop talaga ngayon. So hindi pa ganoon kaganda yung estado ng lugar po na iyan ng bansa natin. Ano pa ba? That Philippine rice is a potential source of energy for us. So yan po ay potensyal na panghuhugutan ng enerhiya para sa ating bansa. And we have to provide the security for it, you know. So ayan, and we have to provide the security for it because China is eyeing that place. So according kay Enrile, minamatyagan na po ito ng China, itong lugar po ng ating bansa, no. At para dun sa mga di nakakalam, yung mga nakakalipas po na panahon, may balita po na nag-i-espiya na po sa ating bansa. May mga ginagamit na silang hindi basta-basta high-tech na mga devices para mag-espiya po sa atin. Ayun po yung tina-target. According po dito kay Enrile, minamatyagan na po ng China yung lugar po natin na yan. They cannot, sige tuloy po natin susunod, they cannot, putol na yata sa putol na nga, no? Putol tayo dun. Okay, siguro bakit tinignan ko naman yung sa Manila Bulletin website, talagang yun talaga yung sinabi, no? That Philippine rice is a potential source of energy for us and we have to provide the security for it because China is eyeing that place. They cannot, hindi nila maaari siguro, no? Yun ang ibig sabihin niya dyan. So ayan po, no, hindi maaaring ibigay po yan ng ating bansa. At sa panahon po ng ating dating administrasyon, ng ating dating Pangulo, especially si Duterte, palyado siya sa pag-secure nito Philippine interest natin sa West Philippine Sea. So ako po ay naniniwala, totoo naman, tunay naman na although sa panahon niya meron tayong peaceful na relasyon sa China, panlabas lamang po iyon, no? Hindi natin alam, mas malalim yung problema natin at maaring bumagsak po yung ating bansa at tayo po ay malagay sa hindi magandang kalagayan po ng ating bansa. Kaya po itong sinasabi po ni Enrile, hindi man perfecto, siguro po dapat din po natin bigyan ng pansin yung ilan sa kanyang mga binabanggit na mga bagay, especially sa ating national security, sa national interest po ng ating bansa. Lalo na't ngayon, darating na eleksyon, magbobotohan ulit ang mga nakalinya, dapat hindi na po dapat na maluklok, mailagay sa pwesto yung mga tinatawag po na nagtatraidor po sa ating bansa, naglalagay po sa panganib sa ating bansa. Hindi mo man mapangalanan yan talaga directly lahat, pero makikita po yan sa kanilang pananalita, makikita sa kanilang mga gawa. Kaya mahalaga rin po yung pananalangin na maging maayos po yung pamumuno ng mga nasa gobyerno ng ating bansa. Well, anyway, kung ano man ang komento mo, opinion mo sa bagay po na ito, comment down below, and please do not forget to hit the subscribe button.
please do not forget to hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos po natin parating. See ya ulit sa susunod na video.